Pinalaya sa mismong burol ng aking asawa, dala lang ang aking anak at isang lumang kwaderno. Habang nagpapakasasa sa peking luha, ang biyanang gahaman, at hipag na sakim sa loob ng aming sariling mansyon, basang-basa kami ng anak ko sa walang awang ulan. Ninakaw man nila ang yaman at dangal ko, babangon ako mula sa putikan. Pero paano kung ang mismong pamana ng asawa ko ang magbabaon sa kanila sa impyerno? Malandi ka. Ikaw ang nagdala ng malas sa anak ko kaya siya namatay. Huwag kang mag-ilusyong may makukuha ka ni isang kusing sa yaman ng pamilya namin. Ang mga salitang iyon ay ibinulong ng mariin at puno ng kamandag ni Doña Severina habang nakayakap sa kabaong, umaarteng humahagulgol hanggang sa halos mawalan ng hininga sa harap ng mga nakikiramay. Samantala, ang mga nanginginig na daliri ni Esmeralda ay tahimik na inaayos ang lukot sa kwelyo ng puting polo ng kanyang asawang si Terence. Pinadaanan niya ng pagmamahal ang bawat tupi ng damit na siya mismo ang namili noong nabubuhay pa ang lalaki. Ang katotohanan na ang babaeng nagluwal sa kanyang asawa ay kayang bumulong ng ganitong kasamaan habang ang bangkay nito ay nasa pagitan nila ay tila isang punyal na ibinaon at inikot sa kanyang dibdib. Kinagat ni Esmeralda ang kanyang ibabang labi hanggang sa malasahan niya ang sariling dugo. Nanikip ang kanyang lalamunan sa matinding pighati na pilit niyang sinisikil. Ang amoy ng mga bulaklak sa paligid na dapat sana ay nagbibigay ng payapang pakiramdam ay biglang nagdulot sa kanya ng pagkahilo. Parang naging banyaga ang sarili niyang pamamahay. Dahan-dahang hinaplos ng kanyang hinlalaki ang malamig na singsing sa walang buhay na kamay ni Terence. Paano mo ako naiwang mag-isa sa pugad ng mga ahas, mahal ko? Bago pa man siya makabawi sa lalim ng kanyang pighati, isang marahas na paghila sa kanyang braso ang pumutol sa kanyang pagluluksa. Si Mirenza, ang kanyang hipag na palaging nagbabalat kayong anghel sa social media, ay nakatitig sa kanya ng may pandidiri. Walang pag-aalinlangang kinaladkad ni Mirenza ang isang lumang maleta papalabas ng malaking pintuan. Umalis na kayo. You don't belong here anymore. Dala mo pa ang malas mo sa pamamahay na ito. Baka gusto mo pang nakawin ang mga alahas ni Mama. Sigaw ni Mirenza na umalingaw-ngaw sa buong bulwagan, sinadyang lakasan upang marinig ng mga bisita. Ang mga nakikiramay ay nagsimulang magbulungan. Hinuhusgahan ang asawang itinutulak palabas sa mismong lamay ng kanyang katuwang sa buhay. Ang mabigat na pintuan na gawa sa Nara ay isinara ng buong lakas ni Mirenza. Lumikha ng isang malagim na alingaw-ngaw na naghudyat ng kanilang tuluyang pagkakapatalsik. Sa labas, ang walang awang buhos ng ulan ay tila sumasabay sa pagluha ng kalangitan. Ang malamig na hangin ay tumagos hanggang sa buto ni Esmeralda. Napaluhod siya sa malamig at maputik na kalsada sa tapat ng naglalakihang gate ng mansyon. Ginawa niyang panangga ang sariling katawan upang hindi mabasa ang 8 taong gulang na si Leo. Ang kanyang anak ay nanginginig sa takot at lamig. Ang maliliit at may init na palad ng bata ay dumapo sa kanyang basang pisngi, pinupunasan ang pinaghalong ulan at luha sa mukha ng kanyang ina. Mama, bakit po tayo pinaalis ni Lola? Bad po ba tayo? Inosenteng tanong ng bata. Ang boses ay basag at puno ng pagkalito. Ang tanong na yon ay gumuho sa huling hibla ng katatagan ni Esmeralda. Niyakap niya ng mahigpit ang kanyang anak. Ibinaon ang mukha sa leeg nito. Hindi anak. Sila ang halimaw. Sigaw ng kanyang isip. Ngunit sa likod ng kanyang paghihinagpis at pamamanhid, isang kakaibang kutob ang unti-unting gumapang sa kanyang kamalayan. Bakit ganoon na lamang ang pagmamadali ng mag-ina na palayasin siya ngayong gabi? Bakit hindi man lang nila hinintay na matapos ang 9 na araw ng lamay? Mayroon ba silang madilim na sikretong pilit na tinatakpan bago pa man mailibing si Terence? Sa gitna ng dilim at paghampas ng ulan, isang sasakyang itim ang tahimik na nakaparada
sa hindi kalayuan. Sa loob nito ay isang lalaking nakasuot ng formal na itim na kasuotan. Ang kanyang mga mata ay madilim, tahimik na nagmamasid sa kaawa-awang kalagayan ng mag-ina mula sa likod ng makapal na salamin ng sasakyan. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa manibela, tila nagpipigil ng isang matinding emosyon. Niyakap ni Esmeralda nang mas mahigpit ang kanyang anak upang ibigay ang natitirang init ng kanyang katawan, habang ang kabilang kamay ay nakadiin sa kanyang dibdib. Sa ilalim ng kanyang basang damit, malapit sa kanyang tumitibok na puso, ay nakatago ang nag-iisang alaalang naisalba niya mula sa mansyon. Ang lumang kwaderno ng mga disenyo na puno ng mga numero at linya, ang huling naiwang gamit ng kanyang asawa. Ang halimuyak ng mamasa-masang lupa at ang malansang amoy ng mga isdang nakalatag sa palengke ang sumalubong sa kanila ni Leo paggising sa loob ng maliit na dampa. Ang bawat paghinga ni Esmeralda ay tila may kasamang bigat, isang pait na nanggagaling sa hindi mawala-walang pangamba. Tumingala siya sa kisame. Ang mga yero ay kinakalawang na at tila tuwing ihip ng hangin ay bumabagsak ang mga butil ng alikabok sa kanilang mga mukha. Walang ingay, walang luho, walang huwad na pagmamahal ng pamilya kalumpang. Tanging ang mahinang paghilik ni Leo sa tabi niya ang nagpapaalala sa kanya na kailangan pa niyang lumaban. 3 oras pa lamang ang nakakalipas matapos ang hating gabi, ngunit naririnig na niya ang pagtatampisaw ng kanyang tiyahin na si Aling Nita sa lababo. Ang tunog ng mga palayok na nagtatama ay parang kampana ng babala para sa panibagong araw ng paghihirap. Bumangon si Esmeralda, hinaplos ang pisngi ng kanyang anak bago tumayo at pumunta sa kusina. Isme, kailangan nating magmadali. Ang kakanin na ito ay dapat madala sa palengke bago sumikat ang araw, wika ni Aling Nita. Habang hinahalo ni Esmeralda ang malapot na gata at asukal sa malaking kawali, ang init mula sa kalan ay humahaplos sa kanyang pagod na mukha. Ang bawat pag-ikot ng sandok ay tila nagpapabalik sa kanya sa nakaraan. Dati, ang kamay niyang ito ay nagdidisenyo ng mga bulaklak sa hardin ng mansyon, ngunit ngayon, ang balat niya ay magaspang na sa paggawa ng biko at suman. Ang amoy ng niyog na nagiging langis ay kumakapit sa kanyang buhok at damit. Isang paalala na siya ay bahagi na ngayon ng daigdig ng mga taong nagtatrabaho para sa bawat sentimo. Habang nagbabalot sila ng suman, ang bintana ay bahagyang bumukas. Iniluwa ang mukha ni Aling Nena, ang kanilang kapitbahay na tila may radar para sa mga tsismis. Nabalitaan niyo ba? Ang balita sa labas? Ang babaeng pinalaya sa mansyon ay may tinatagong lalaki, kaya pala ipinagtaboy yan ng kanyang biyenan. Aniya nang may mapanuring tingin kay Esmeralda. Yumuko si Esmeralda, hinigpitan ng pagtali sa dahon ng saging. Ang bawat salita ay parang karayom na tumutusok sa kanyang balat, ngunit pinili niyang manahimik. Ang katahimikan, ang kanyang naging tanging sandata. Hindi niya kailangang magpaliwanag sa mga taong hindi alam ang tunay na bigat ng kanyang dala. Pagkatapos ng maghapong pagtinda sa palengke, pagod at gutom ang sumalubong sa kanila pag-uwi. Inihanda niya ang hapunan, isang mangkok ng kanin na may kaunting sabaw ng isda at isang pirasong tuyo na hinati-hati pa nila ni Leo. Mama, ito sayo na. Bulong ni Leo habang pilit na inililipat ang piraso ng isda sa plato ng kanyang ina. Hindi anak, busog na si mama. Kainin mo na yan para lumakas ka. Pagsisinungaling ni Esmeralda habang pinipigilan ang panunuyo ng kanyang lalamunan dahil sa gutom. Tumalikod siya upang hindi makita ng bata ang kanyang pagluha. Ang bawat subo ni Leo ay parang hapdi sa kanyang puso. Ito ba ang bunga ng pagiging matuwid? Ang makita ang anak na nagtitiis sa ganitong uri ng kahirapan habang ang mga taong nagnakaw ng kanilang kinabukasan ay nagpapakasasa sa loob ng mansyong pinaghirapan nila ni Terence? Biglang narinig ang malakas na pagbukas ng pinto.
Pumasok si Leo. Ang kanyang uniforme ay punit-punit at may bakas ng sipa ang kanyang damit. Ang bata ay hindi na nakapagpigil, humagulgol siya ng malakas habang nakayakap sa binti ng kanyang ina. "Mama, binato nila ako ng bato." Sabi nila, ang mama ko raw ay isang babaeng bayaran. Sinabi raw yun ni Lola sa mga kapitbahay. Mama, hindi naman totoo yun, di ba? Nanginig ang buong katawan ni Esmeralda sa galit. Hindi lang pala siya ang gustong wasakin ng mag-inang Severina at Mirenza. Ang dangal ng kanyang anak, ang unti-unti nilang nilalapastangan. Tumingin siya sa lumang kwaderno na nakapatong sa maliit na mesa. Ang bawat numero, ang bawat guhit doon, ang tanging naiwan ni Terence ay tila naghihintay na mabigyang buhay. Hinalikan ni Esmeralda ang noo ni Leo. Ang bawat dampi ng kanyang labi ay may kasamang panunumpa na hindi na niya hahayaang may muling manakit sa kanyang anak. Pinunasan niya ang dugo sa gilid ng labi ng bata gamit ang dulo ng kanyang apron. Ang bawat hapdi na nararamdaman ni Leo ay parang latay sa kanyang sariling balat. Tumayo siya. Ang kanyang mga mata ay hindi na nanginginig sa takot. Bagkus ay naging matalim na, tila isang talim, na handang humiwa sa mga kasinungalingan. Isang marahang pagkatok sa kanilang marupok na pinto ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Hindi ito ang karaniwang katok ng kapitbahay na mahilig manilip. Ito ay may awtoridad, may pagpipigil at may lalim. Pagbukas ni Esmeralda ng pinto, isang matangkad na anino ang tumambad sa kanya. Suot nito ang isang Amerikana na tila hindi nararapat sa paligid ng mga barong-barong, ngunit ang mukha nito ay hindi mapagkaila. Si Attorney Isandro Vergara. Siya ang dating kaibigan at legal counsel ni Terence na matagal nang nawala sa eksena matapos ang libing. Ang kanyang mga mata, bagaman pagod, ay puno ng matinding emosyon na hindi niya magawang itago. Esmeralda, panimula nito, ang boses ay parang kalawang na dumadaan sa lumang bakal. Garalgal ngunit buo. Hindi siya sumagot. Hinarang niya ang pinto. Ang kanyang katawan ay nagsisilbing kalasag para kay Leo na nasa likuran niya. "Anong ginagawa niyo rito, Attorney Vergara? Wala na kaming mapagkukunan ng pera. Ang lahat ng nasa amin ay ninakaw na ng pamilya ng asawa ko." Humakbang si Isandro ng bahagya, ngunit agad ding huminto nang makita ang pag-atras ni Esmeralda. Inilabas niya mula sa kanyang bulsa ang isang maliit na sobre, hindi pera, kundi mga dokumento. "Hindi ako nandito para humingi o magbigay ng limos. Nandito ako dahil may tungkulin ako kay Terence at dahil may utang na loob ako sa inyong mag-ina na hindi ko nabayaran noon." Pumasok si Isandro. Ang bawat hakbang niya ay maingat upang hindi makatapak sa kahit anong kalat sa sahig. Naupo siya sa isang silya na tila guguho na anumang oras, ngunit hindi man lang nagbago ang kanyang tindig. Kinuha niya ang lumang kwaderno na nakapatong sa mesa, ang kwaderno ni Terence. Ang mga guhit na ito, Esmeralda, wika ni Isandro habang binubuklat ang mga pahina. Hindi ito mga disenyo ng gusali. Ito ang huling mensahe ng asawa mo. Ginamit niya ang bawat linya, bawat sukat at bawat bilang upang itago ang katotohanan na hindi niya masabi habang siya ay nabubuhay. Tiningnan ni Esmeralda ang kwaderno. Ang mga linyang dati ay tila mga ordinaryong guhit lamang ng isang arkitekto ay biglang nagkaroon ng bagong kahulugan. Ang mga anggulo ay naging mga pinto at ang mga bilang ay naging mga susi. Dahan-dahang lumapit si Isandro kay Leo na nakatago sa likod ng palda ng kanyang ina. Inilabas niya ang isang malinis at puting panyo mula sa kanyang bulsa. Dahan-dahang pinunasan ng dumi sa tuhod ng bata na nagkaroon ng sugat mula sa pagkakasubsob kanina. Ang kanyang kilos ay puno ng lambing, isang uri ng pagkalinga na matagal nang hindi nararamdaman ni Leo mula sa ibang tao. "Huwag kang matakot, bata," malambot na sabi ni Isandro. "Ang iyong ama ay isang matapang na tao."
At ikaw ang kanyang pinakamahalagang proyekto. Tumingin si Isandro kay Esmeralda. Ang kanyang mga mata ay nagtataglay ng isang misteryong hindi pa nito na ilalabas. Bago siya namatay, may ibinilin siya sa akin. Hindi lang basta papel ang hawak mo, Esmeralda. Hawak mo ang susi sa lahat ng kabaluktutan na ginawa nila sa inyo. Pero kailangan nating mag-ingat. Ang mga taong nasa loob ng mansyong yon ay hindi titigil hanggat hindi kanila tuluyang nawawasak. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Esmeralda. Bakit siya? Bakit si Terence ay kailangang magtago ng lihim sa sarili niyang pamilya? At bakit si Attorney Isandro, na kilalang matuwid ngunit mailap, ang pinili niyang pagkatiwalaan? Isang malaking katanungan ang pumasok sa kanyang isip nang makita niya ang huling pahina na ng kwaderno na binubuklat ni Isandro. Sa ibaba nito, may nakasulat na isang kakaibang coordinates, isang lokasyon sa gitna ng syudad na hindi kailanman binanggit ni Terence sa kanya. Sa loob ng malawak at marangyang mansyon ng mga kalumpang, ang hangin ay mabigat, tila may sumpa ng kasinungalingan na bumabalot sa bawat sulok. Nakaupo si Doña Severina sa kanyang silyon, ang kanyang mga kamay ay abala sa pagbibilang ng mga perang nakuha mula sa mga donasyong ibinigay noong libing ng kanyang anak. Ang bawat papel na pera ay tila musika sa kanyang pandinig. Kahit pa ang perang ito ay nagmula sa pakikiramay ng mga taong hindi alam ang tunay niyang kulay. Sa kanyang tabi, si Mirenza ay abala sa kanyang telepono. Ang kanyang mga daliri ay mabilis na nagtatype ng mga mensahe sa mga creditors na nagbabanta sa kanyang buhay dahil sa mga utang sa sugal. Mama, kailangan na nating ibenta ang bahay. Bulong ni Mirenza. Ang kanyang boses ay nanginginig sa takot. Sabi ng mga tagapautang, kung hindi ko mababayaran ng interes bukas, kukunin nila ang sasakyan at lahat ng gamit natin dito. Tiningnan siya ni Severina nang may malamig na mata. Huwag kang mag-alala. Ang bahay na ito ay sa atin. Ang babaeng yun, si Esmeralda, ay wala ng laban. Hindi na siya makakaungol, lalo na't ikinalat na natin sa buong barangay na isa siyang taksil. Tumawa si Mirenza, isang tawang walang kalaman-laman, bago nag-post ng isang status sa social media. Isang larawan niya na nakasuot ng itim. May caption na puno ng huwad na pagdadalamhati at paghingi ng hustisya para sa kanyang Kuya Terence. Ang mga tao ay mabilis na nag-comment, puro simpatiya at pagmumura kay Esmeralda. Ang bawat like at share ay nagsilbing gasolina sa kanilang kasinungalingan. Sa kabilang banda, sa loob ng maliit at madilim na dampa sa gilid ng ilog, ang sitwasyon ay kabaligtaran. Hindi alintana ang pagod. Nakaupo si Esmeralda sa ilalim ng isang maliit na bombilya na kumukurap-kurap. Ang mga pahina ng kwaderno ni Terence ay nakalatag sa mesa. Sa tabi niya, si Isandro ay nakatitig sa mga guhit. Tingnan mo ito, Esmeralda. Wika ni Isandro habang itinuturo ang mga numero sa gilid ng plano ng bahay. Hindi ito sukat ng pader. Kung pagtatabihin mo ang mga numerong ito, bumubuo ito ng mga petsa at halaga ng perang unti-unting nililimas mula sa kumpanya ni Terence bago siya namatay. Nanlaki ang mga mata ni Esmeralda. Ibig mong sabihin, nilulustay nila ang pera ng kumpanya? Kaya ba laging nagagalit si Terence noon? Kaya ba hindi siya makatulog? Si Terence ay isang engineer. Alam niya ang bawat sentimong pumapasok at lumalabas. Dagdag ni Isandro. Alam niyang ninanakawan siya ng sarili niyang ina at kapatid. Pero dahil sa pagpapahalaga niya sa hiyas ng pamilya at sa pagmamahal niya sa inyo ni Leo, pinili niyang maging tahimik hanggang sa makahanap siya ng paraan para protektahan kayo. Habang nag-uusap sila, naramdaman ni Esmeralda ang isang matinding hapdi sa kanyang dibdib. Ang asawa niya ay hindi lamang namatay sa isang aksidente. Namatay ito sa gitna ng pagdadalamhati dahil sa pagtataksil ng mga taong dapat sana ay nagmamahal sa kanya. Hinaplos ni Esmeralda ang pahina
kung saan may guhit ng isang maliit na silid sa ilalim ng pundasyon ng mansyon. Ano ito? Tanong ni Esmeralda. Iyan ang huling sikreto ni Terence, sagot ni Isandro. Isang lugar kung saan nakatago ang mga orihinal na dokumento. Pero Esmeralda, hindi tayo pwedeng basta-basta pumasok doon. Kailangan nating maging matalino. Sa gitna ng kanilang pagbubunyag, isang anino ang dumaan sa bintana. Isang lalaking nakapulot ng sigarilyo ang tumayo sa labas. Ang kanyang mga mata ay mataman na nakatingin sa loob ng bahay. Ang mga tauhan ni Mirenza ay hindi pa sumusuko. Ang kanilang pagbabantay ay lalong humihigpit, tila isang ahas na naghihintay ng tamang pagkakataon upang umatake. Hindi alam ni Esmeralda na ang bawat hakbang nila ay sinusubaybayan at ang panganib ay mas malapit kaysa sa kanilang inaakala. Ang gabi ay nababalot ng makapal na hamog at ang paligid ng barangay ay tila humihinto sa bawat yabag ng mga paa sa putikan. Si Isandro, na nakasuot ng simpleng jacket upang hindi mapansin, ay humakbang palabas ng maliit na dampa ni Esmeralda. Ramdam niya ang mga matang nakamasid mula sa dilim, ngunit hindi siya lumingon. Alam niyang ang bawat galaw niya ay sinusuri ng mga tauhan ni Mirenza. Esmeralda, hindi tayo pwedeng magtagal dito, mahinang wika ni Isandro nang makalapit siya sa sasakyan. Ang bawat paggalaw mo ay binabantayan na nila. Kailangan nating ilipat kayo ni Leo sa isang lugar na hindi nila alam. Sumunod si Esmeralda. Yakap-yakap si Leo na nagising dahil sa ingay ng kulog. Ang bata ay mukhang pagod at takot. Ang kanyang mga mata ay pilit na idinidilat sa gitna ng kadiliman. Sumakay sila sa sasakyan ni Isandro. Isang marangyang sasakyan na tila isang banyaga sa gitna ng mga barong-barong. Habang tumatakbo ang sasakyan, ang bawat ilaw ng poste ay tila isang spotlight na nagpapakita sa kanila ng kawalan ng katiyakan. Dinala sila ni Isandro sa isang maliit na coffee shop sa gilid ng dalampasigan na pagmamay-ari ng isang dating kliyente niya. Ang lugar ay tahimik, ang tanging maririnig ay ang ritmo ng hampas ng alon sa dalampasigan. Sa loob, ang ilaw ay malabo. Nagbibigay ng pakiramdam ng kaligtasan. Dito muna kayo, sabi ni Isandro habang nag-aabot ng mainit na gatas para kay Leo. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang dumampi sa mga daliri ni Esmeralda nang kunin nito ang baso. Ang init ng kanyang balat ay tila isang agos ng kuryente na dumaloy sa katawan ni Esmeralda, na nagdulot ng isang kakaibang pakiramdam na matagal na niyang kinalimutan. Ang pakiramdam na may nagmamalasakit sa kanya nang higit pa sa obligasyon. Naupo si Esmeralda sa tabi ng bintana, tinitingnan ang refleksyon ng liwanag ng buwan sa tubig. Isandro, bakit mo ginagawa ito? Hindi mo naman ako obligasyon. Marami kang trabahong dapat gawin. Marami kang kaso. Lumapit si Isandro. Naupo siya sa silyang katabi ni Esmeralda. Ang distansya sa pagitan nila ay sapat lamang upang maramdaman ang init ng bawat isa. Ang asawa ko, nawala siya dahil sa depresyon na idinulot ng mga taong malapit sa kanya na hindi man lang siya inunawa. Nang makita kita, Esmeralda, nakita ko ang sarili ko sa iyong mga mata. Hindi ko hahayaan na mamatay ang liwanag sa iyong mga mata dahil lamang sa kasakiman ng ibang tao. Tumingin si Esmeralda sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang mamasa. Ang bawat salita ni Isandro ay parang isang gamot sa kanyang sugatang puso. Sa unang pagkakataon, matapos ang libing ni Terence, nakaramdam si Esmeralda ng kapayapaan. Ang kanyang ulo ay dahan-dahang tumagilid at sumandal sa balikat ni Isandro. Hindi siya humingi ng pahintulot at hindi rin siya tinanggihan ng lalaki. Ang bawat paghinga nila ay tila nagtatagpo sa isang ritmo ng pag-asa. Salamat, bulong ni Esmeralda. Huwag kang magpasalamat, sagot ni Isandro. Ang kanyang boses ay naging paos sa damdamin. Ang kailangan nating gawin ngayon ay magplano. Ang mga dokumentong nakatago sa mansyon, iyon ang magiging armas natin. Ngunit kailangan natin ng susi.
Hindi nila napansin ang oras. Ang buwan ay unti-unti nang lumulubog at ang unang liwanag ng umaga ay nagsisimula nang sumilip sa abot-tanaw. Sa isang sandali, ang buong mundo ay tila nawala. Ang mga utang, ang mga tsismis, ang takot. Ang tanging mahalaga ay ang sandaling iyon, kung saan ang dalawang taong parehong may sugat sa puso ay naghahanap ng lakas sa isa't isa. Ngunit ang kapayapaang ito ay panandalian lamang. Ang telepono ni Isandro ay biglang tumunog, isang malupit na tunog na pumutol sa kanilang katahimikan. Ang kanyang mukha ay biglang naging seryoso nang mabasa ang mensahe sa screen. Esmeralda, wika ni Isandro, ang kanyang tinig ay puno ng tensyon. Gumagalaw na sila. Inihahanda na nila ang mga papeles para sa tuluyang pagbebenta ng bahay. Bukas, sa harap ng korte, pipirmahan nila ang kasunduan. Kailangan nating kumilos ngayon, bago pa maging huli ang lahat. Isang umagang mahamog sa Iloilo, ngunit sa loob ng mansyon ng mga kalumpang, ang kapaligiran ay puno ng mapanlinlang na init. Si Mirenza, suot ang isang mamahaling puting dress na tila isang birhen na walang bahid ng kasalanan, ay naglalakad ng pabalik-balik sa salas. Ang bawat hakbang niya ay may kasamang tunog ng takong na tumatama sa sahig na marmol, isang ritmong nagbabadya ng panganib. Mama, sigurado ka bang hindi susulpot si Esmeralda? Sabi ng mga tauhan natin, hindi na sila nakita sa pinagtataguan nila. Wika ni Mirenza habang inaayos ang kanyang buhok sa salamin. Si Doña Severina naman ay nakaupo sa dulong bahagi ng mahabang mesa. Ang kanyang mukha ay puno ng kolorete. Pilit na itinatago ang mga guhit ng katandaan at kasamaan. Hayaan mo siya. Kahit magpakita pa siya, wala siyang laban. Hawak natin ang lahat ng dokumentong kailangan. At sa harap ng korte, siya ang lalabas na masama. Siya ang babaeng nang iwan sa kanyang asawa noong mga huling sandali nito. At siya ang babaeng nagtangka na magnakaw ng ating yaman. Tumawa si Mirenza, isang tawang puno ng pangungutya. Ang talino mo talaga, Mama. Sa social media, marami nang sumusuporta sa atin. Lahat sila ay naniwalang si Esmeralda ay isang babaeng bayaran na pinalayas natin dahil sa kanyang kalapastanganan. Hindi nila napansin ang pagpasok ng isang abogado na may dalang makapal na folder. Ang lalaki ay mukhang kinakabahan. Doña Severina, handa na ang lahat para sa pagbebenta ng mansyon. Ngunit may kailangan kayong pirmahan na waiver kung sakaling may humabol na habla. Walang pag-aalinlangang kinuha ni Severina ang panulat. Wala nang hahabol pa. Patay na si Terence at ang babaeng yun ay walang kapangyarihan. Samantala, sa isang maliit na sasakyan na nakapark sa tapat ng gusali ng korte, pinapanood ni Esmeralda at Isandro ang bawat kilos ng mga tauhan ni Severina. Ang mga mata ni Esmeralda ay puno ng puot, hindi para sa sarili, kundi para sa alaala ni Terence na patuloy nilang binababoy. Esmeralda, tandaan mo, bulong ni Isandro. Ang kanyang boses ay mahinahon ngunit matatag. Ang kasinungalingan ay tulad ng isang kastilyong buhangin. Sa unang bugso ng malakas na alon, mawawala ito na parang bula. Huwag kang matakot. Kasama mo ako. Biglang bumukas ang pinto ng sasakyan. Isang lalaki ang lumabas. Ang kanyang mga mata ay pamilyar. Siya ang dating accountant ni Terence na matagal nang nawala. Dala niya ang isang dokumentong selyado ng gobyerno. Ang bawat segundo ay tila humihinto. Sa loob ng gusali, nang maglalakad na si Mirenza patungo sa lamesa ng notaryo, nakatanggap siya ng isang mensahe sa kanyang telepono. Ang screen ay nagpakita ng isang video, isang lumang CCTV footage mula sa opisina ng kanyang kapatid. Sa video, malinaw na makikita si Mirenza na naglalagay ng pekeng pirma sa mga dokumento habang si Severina naman ay nagbabantay sa pinto. Namutla si Mirenza, ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig. Mama, may nakuha silang video.
Tumingin si Severina sa kanya. Ang kanyang muka ay naging kasing puti ng papel. Anong video? Hindi maaari. Nagsisinungaling ka. Bago pa man makasagot ang ina, ang malaking pintuan ng bulwagan ay bumukas. Pumasok si Esmeralda. Ang kanyang tindig ay tuwid at walang bahid ng takot. Sa kanyang tabi, ang accountant na may dalang mga dokumento ay naglakad ng may kumpiyansa. Mirensa, wika ni Esmeralda. Ang kanyang tinig ay malamig at malinaw. Ang sabi mo ay pirmado ito ng asawa ko? Paano mo mapipirmahan ang isang dokumento kung ang taong pumirma ay wala naman sa bansa noong mga oras na yon? Napatigil ang lahat. Ang katahimikan sa loob ng bulwagan ay tila nakakasakal. Ang bawat mata ay nakatingin sa mag-ina. Ang kastilyong buhangin ay nagsisimula ng Natahimik ang buong bulwagan. Ang tanging maririnig ay ang mabilis na paghinga ni Severina at Mirensa na tila hinihikap sa sarili nilang kasinungalingan. Ang mga mata ng mga taong nakapaligid, mga notaryo, mga clerk, at maging ang mga security guard ay nakatuon sa kanila, punong-puno ng paghusga. Hindi! Hindi totoo yan! Sigaw ni Mirensa. Ang kanyang boses ay garalgal habang sinusubukang itago ang kanyang nanginginig na mga kamay sa likod ng kanyang likuran. Ang video na yan ay gawa-gawa lang. Edit yan, Esmeralda. Manipulasyon mo lang yan para makuha ang bahay. Huminga ng malalim si Esmeralda. Sa kabila ng kanyang galit, nanatiling mahinahon ang kanyang boses. Kung edit yan, Mirensa, bakit ka nangangamba? Bakit hindi natin ipakita ang orihinal na logbook ng kumpanya ni Terence na may pirma ng mga taong nandoon noong araw na sinasabi mong pumirma ang asawa ko? Itinuro ni Isandro ang accountant na nasa tabi ni Esmeralda. Siya si Mr. Aris, ang accountant na pinilit ninyong maging saksi sa inyong pandaraya. At heto, ang kanyang boses at ang kanyang testimonya ay sapat na para sa isang criminal complaint. Si Mr. Aris ay humakbang paharap. Ang kanyang mukha ay puno ng pagsisisi. Doña Severina, patawarin niyo ako, ngunit hindi ko na kayang sikmurain ang kasalanan ko kay Terence. Lahat ng dokumentong pirmado ninyo ay peke. Lahat ng perang inilabas sa account ni Terence ay inilipat sa inyong mga personal na account sa ibang bansa. Ang mukha ni Severina ay naging kasing puti ng alabastro. Ang kanyang maskara ng pagiging isang marangal na ginang ay unti-unting nababakbak. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng pagmamataas, ay napuno ng takot. Sa kabilang banda, si Esmeralda ay nakaramdam ng matinding pagkadurog ng puso. Sa kabila ng lahat ng ginawa nila, hindi niya magawang maging masaya sa kanilang pagbagsak. Ang bawat pangyayari ay pagpapaalala na ang lahat ng ito ay dapat sana ay hindi nangyari kung hindi lang sa kasakiman ng pamilyang ito. Mirensa, tawag ni Esmeralda. Ang kanyang mga mata ay naghahanap ng anino ng dating hipag na itinuring niyang kapatid. Sana ay naging masaya ka sa mga perang nakuha mo sa sugal dahil sa bawat pisong ginastos mo, kapalit nito ang pagkasira ng alaala ng kapatid mo. Biglang tumayo si Severina. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa galit. Huwag mo akong paalalahanan ng utang na loob. Sa lahat ng nagawa ko para sa pamilyang ito, ako pa ang masama. Ikaw ang nagdala ng malas. Ikaw ang nagtulak kay Terence sa bingit ng kamatayan dahil sa sobrang pagpapakasasa sa oras niya. Hindi na nakapagtimpi si Isandro. Tama na, Severina. Ang iyong mga salita ay wala ng halaga. Ang katotohanan ay nakalantad na. Mr. Aris, ipakita mo ang video ng huling bilin ni Terence na naitala sa USB. Isinalpak ni Isandro ang USB sa projector sa loob ng silid. Ang boses ni Terence ay punong-puno ng pighati at pagmamahal. Mama, Mirensa, kung mapapanood niyo ito, sana ay nahanap niyo na ang kapatawaran. Ngunit ang batas ay batas.
Ang bahay na ito ay para sa aking asawa at sa aking anak dahil sila ang tanging liwanag ko sa gitna ng inyong mga dilim. Ang boses ni Terence ay tila nagmula sa kabilang buhay, bumabalot sa buong silid na nagdulot ng katahimikan sa lahat ng naroon. Sa sandaling iyon, ang mga luha ni Esmeralda ay hindi na mapigilan. Hindi dahil sa tagumpay, kundi dahil sa wakas, narinig niya ang boses ng kanyang asawa na nagtatanggol sa kanila. Ang bawat salita ni Terence na nagmumula sa mga speaker ng projector ay parang mga latay ng latigo na tumatama sa mukha ni na Severina at Mirenza. Sa loob ng video, ang kanyang mga mata ay pagod, puno ng lungkot, at tila nakikipag-usap sa isang hinaharap na hindi na niya maaabutan. Mama, Mirenza, alam ko ang lahat. Ang bawat pagkuha niyo sa pera ng kumpanya, ang bawat pirma na ginawa niyo sa pangalan ko. Hindi ko kayo kinasuhan noon dahil kayo ang pamilya ko. Ngunit nang malaman kong pati ang pangalan ni Esmeralda at ni Leo ay gusto niyo nang sirain, hindi ko nahahayaan na masundan pa ang inyong kasakiman. Ang bahay na ito, ang bawat kagamitan, at ang bawat bahagi ng aking pinaghirapan ay inilipat ko na sa ilalim ng pangalan ni Esmeralda bilang tagapangalaga para sa mga biktima ng pang-aabuso ng pamilya, para sa mga inang tulad ng aking asawa. Humagulgol si Mirenza, hindi dahil sa pagsisisi, kundi dahil sa pagkapahiya. Ang mga taong dati ay tinitingala, siya ay ngayon ay nakatingin sa kanya ng may pandidiri. Si Severina naman ay nanigas sa kanyang upuan, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa gilid ng mesa. Ang kanyang mga mata ay blangko. Tila hindi makapaniwalang ang sarili niyang anak ang nagbaon sa kanya sa hukay ng katarungan. Tumayo si Esmeralda mula sa kanyang upuan. Ang bawat hakbang niya ay puno ng bigat, hindi ng galit, kundi ng pagtanggap. Lumapit siya sa harap ng mga nakaupo. Ang kanyang boses, sa kabila ng emosyon, ay nanatiling matatag. Terence! Bulong ni Esmeralda, ang kanyang mga mata ay nakapikit. Tila nararamdaman ang presensya ng kanyang asawa sa silid. Salamat sa tiwala mo. Hindi ko ito kinuha para sa akin. Kinuha ko ito para protektahan ang lahat ng mga inang itinuturing na walang laban. Lumapit si Isandro sa likuran ni Esmeralda. Dahan-dahan niyang inilagay ang kanyang kamay sa balikat nito. Isang haplos na nagbibigay ng lakas. Ang init ng kanyang palad ay tumagos sa manipis na tela ng damit ni Esmeralda na nagbigay sa babae ng lakas upang harapin ang natitirang bahagi ng pagtatagpo. Severina, Mirenza, wika ni Isandro. Ang kanyang boses ay malamig at walang pag-aalinlangan. Ang mga pulis ay nasa labas na. Ang mga ebidensya ng inyong panloloko, pagnanakaw at pagbabanta sa buhay ng mag-ina ay nakahanda na. Hindi ko kayo hahayaang makatakas sa batas na ito. Sa isang iglap, bumukas ang pinto at 2 opisyal ng pulisya ang pumasok. Ang tunog ng bakal na sumasagi sa isa't isa ay pumuno sa katahimikan nang ikabit ang posas sa mga pulso ni na Severina at Mirenza. Walang sigawan, walang pag-aaklas. Sila ay parang mga bangkay na nilamon ng kanilang sariling mga kasalanan. Habang nilalabas sila sa gusali, ang mga kamera ng mga reporter ay hindi tumigil sa pagkurap. Ang bawat flash ng kamera ay tila isang liwanag na nagtataboy sa dilim na matagal nilang binuo. Naiwan sina Esmeralda at Isandro sa loob ng silid. Ang bawat ingay sa labas ay unti-unting humihina. Sa sandaling iyon, ang tanging tunog na narinig nila ay ang paghinga ng isa't isa. Tumingin si Esmeralda kay Isandro. Ang kanyang mga mata ay puno ng pasasalamat. Paano mo nalaman na kailangan nating gawin ito ngayong araw? Tanong ni Esmeralda. Ngumiti si Isandro, isang tipid na ngiti na nagpapakita ng isang uri ng pagmamahal na matagal na niyang kinikimkim. Dahil ang hustisya ay parang pag-ibig, Esmeralda. Kung hindi mo ipaglalaban sa tamang panahon, mawawala ito na parang usok
Hinawakan ni Isandro ang kamay ni Esmeralda. Sa unang pagkakataon, hindi na ito nanginginig. Ang kanilang mga daliri ay nagtagpo, nagkasa at nagpahinga sa isa't isa. Isang pangako ng isang bagong simula sa gitna ng mga guho ng nakaraan. Ang pagkaladkad kina Severina at Mirenza palabas ng gusali ng korte ay parang isang pelikulang pinapanood ng buong bayan. Ang mga kamera ay naglalaban-laban sa pagkuha ng larawan. Ang bawat kislap ng flash ay tila mga bituin na sumasaksi sa pagbagsak ng mga dati ay mapagmataas. Hindi na mapagtakpan ng kanilang mga muka. Ang kolorete ni Severina ay nagsmudge dahil sa pawis at luha ng pagkatalo. At si Mirenza ay tuliro. Ang kanyang mga mata ay patingin-tingin sa mga tao na dati niyang tinatapak-tapakan. Hindi niyo ako pwedeng ikulong. Anak ako ng may-ari ng mansyong ito. Sigaw ni Mirenza, ngunit ang kanyang tinig ay nilunod lamang ng ingay ng mga reporter at ang mga sirena ng pulisya. Si Severina naman ay nanahimik na lamang. Ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Esmeralda na nakatayo sa may pintuan ng gusali. Sa mga mata ng matandang babae, makikita ang pagtatangka ng isang huling pagsamo. Ngunit agad itong napalitan ng poot nang makita ang kamay ni Isandro na nakapatong sa likod ni Esmeralda. Nang makalayo na ang mga sasakyan ng pulisya, ang katahimikan ay bumalik sa kapaligiran. Si Esmeralda ay huminga ng malalim. Isang malalim na pagbuntong hininga na tila naglabas ng lahat ng bigat na kanyang dinadala sa loob ng maraming buwan. Ang langit sa Iloilo ay naging asul at malinaw, tila sumasabay sa paglaya ng kanyang damdamin. Tapos na ang bagyo, bulong ni Isandro habang nakatingin sa malayo. Hindi pa ito ang katapusan, Isandro, tugon ni Esmeralda habang hinahaplos ang kanyang braso. Ang bahay na yon, ang bawat pader na nagkaroon ng amoy ng puot at kasakiman, kailangan itong linisin. Hindi ko ito ituturing na aking mansyon. Ito ay magiging isang kanlungan. Sumakay sila sa sasakyan at nagtungo sa mansyon na matagal nilang iniwasan. Pagdating nila, ang gusali ay nakatayo pa rin. Marangya, ngunit tila isang bangkay na wala ng buhay. Pumasok sila sa loob. Ang alikabok ay nagsasayaw sa liwanag na tumatagos sa mga kurtinang hindi nabuksan ng ilang linggo. Ang bawat hakbang nila sa sahig na kahoy ay lumilikha ng tunog na tila mga yabag ng multo ng nakaraan. Dito, turo ni Esmeralda sa isang silid sa ilalim ng hagdan. Dito itinago ni Terence ang lahat. Binuksan nila ang pinto at bumungad ang isang maliit na kwarto na puno ng mga blueprints at files. Sa gitna nito ay isang maliit na kahon na gawa sa kahoy. Binuksan ni Esmeralda ang kahon at nakita ang mga orihinal na titulo ng lupa at ang mga litrato ng kanilang masayang pamilya bago ang lahat ng ito. Isang litrato ni Terence na tumatawa habang karga ang sanggol na si Leo ang bumungad sa kanya. Hindi na napigilan ni Esmeralda ang kanyang emosyon. Ang bawat luha ay patunay ng sakit na kanyang pinagdaanan. Ngunit ang luha na ito ay hindi na mapait. Ito ay luha ng pasasalamat. Terence, heto na. Bulong niya sa hangin. Ang lahat ng pinangarap natin, hindi mawawala. Gagawin ko itong paraan upang maging maayos ang buhay ng iba. Si Isandro ay nanatili sa pintuan. Binibigyan si Esmeralda ng espasyo para sa kanyang pagdadalamhati. Ang kanyang puso ay nakikiramay sa bawat hibik na naririnig niya. Lumapit siya ng dahan-dahan at naupo sa tabi ni Esmeralda. Hindi siya nagsalita, hindi siya nag-alok ng mga salitang pampalubag loob. Ang presensya lamang niya ay sapat na, isang batong sandigan na hindi matitinag. Isandro! Tawag ni Esmeralda matapos ang mahabang sandali. Ano sa tingin mo ang susunod nating gagawin? Tumingin si Isandro sa paligid ng mansyon. Ang susunod na gagawin natin ay hindi na tungkol sa pagbawi, Esmeralda. Ito ay tungkol sa pagtayo. Magsisimula tayo sa paggawa ng isang lugar kung saan ang hustisya at pagmamahal ay magtatagpo. Sa sandaling iyon, ang mansyon na dati ay simbolo ng kasakiman
ay unti-unting nagbago. Sa paningin ni Esmeralda, hindi na ito isang lugar ng paghihiganti. Ito ay naging isang blankong canvas para sa isang bagong buhay. Sa loob ng selda, ang malamig na semento ay nagiging higaan ng mga taong dati ay nakahiga sa sutla. Si Severina, na nakasuot ng kupas na damit ng bilanggo, ay nakatingin sa kisame. Ang kanyang mga kamay, na dati ay puno ng mga singsing na ginto, ay ngayon ay hubad at magaspang. Ang bawat patak ng tubig sa gripo ay parang pintig ng isang relong humihinto na sa kanyang buhay. Mirenza! Tawag ni Severina sa kanyang anak na nakaupo sa sulok. Ang kanyang buhok ay magulo at ang kanyang muka ay puno ng galit. Sabi mo ay maayos mo ang lahat. Sabi mo ay hindi tayo mabubuking. Sumigaw si Mirenza, isang tinig na puno ng pagkamuhi. Ako? Ako ang may kasalanan? Mama, ikaw ang nagtulak sa akin na gawin ito. Ikaw ang nagturo sa akin na magnakaw, na magsinungaling, na manakit ng ibang tao para sa sarili nating interes. Ngayon, gusto mo bang isisi sa akin ang lahat? Ang awayan ng mag-ina ay umaalingaw-ngaw sa loob ng piitan, isang paulit-ulit na salamin ng kanilang sariling mga kasalanan. Wala na ang mansyon, wala na ang karangyaan, at ang natitira na lamang sa kanila ay ang puot sa isa't isa. Ang bawat salita nila ay parang mga latay ng latigo na tumatama sa kanilang sariling budhi. Samantala, sa labas ng mundo ng kanilang pagdurusa, ang mansyon ng mga kalumpang ay unti-unti nang nagbabago. Ang mga kurtinang dati ay nagtatago ng mga lihim ay nakabukas na ngayon. Pinapayagan ang sikat ng araw na linisin ang bawat sulok ng silid. Si Esmeralda, kasama ang mga manggagawa, ay nagbabaklas ng mga lumang gamit na sumisimbolo sa kasakiman ni Severina. Esmeralda, tawag ni Isandro habang naglalakad sa hardin. Ang mga dokumento para sa paglipat ng pamamahala ng luntian ay handa na. Ang mga abogado ay naghihintay na lamang sa iyong pirma. Kinuha ni Esmeralda ang panulat. Ang kanyang kamay ay hindi na nanginginig. Sa bawat lagda na kanyang inilalagay sa mga papel, nararamdaman niya ang kalayaan. Hindi lamang ito paglipat ng ari-arian. Ito ay paglipat ng isang pahina sa kanyang buhay. Isandro, wika ni Esmeralda nang matapos siya. Sa tingin mo, tama ba ang ginagawa ko? Ang mansyong ito, ang bawat sulok nito, ay may bakas ng sakit ni Terence. Hindi ba magiging mahirap para sa akin na manirahan dito? Lumapit si Isandro. Inayos niya ang hibla ng buhok na humaharang sa mukha ni Esmeralda. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga. Ang bawat bahay ay nagiging tahanan lamang kung may pag-ibig at kapayapaan sa loob nito. Ang sakit na naramdaman dito ni Terence ay hindi na mabubura, ngunit maaari nating lagyan ng mga bagong alaala, mga alaala ng pagtulong, ng pag-asa at ng paghilom. Sa di kalayuan, si Leo ay tumatakbo sa damuhan. Ang kanyang tawa ay umaalingaw-ngaw sa buong paligid. Ang bata, na dati ay laging nakayuko at takot sa mga mata ng ibang tao, ay nagbabalik na ang sigla. Nakita ni Esmeralda ang kanyang anak, na naglalaro sa ilalim ng puno ng nara na itinanim mismo ni Terence. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang isang uri ng katahimikan na hindi niya akalain na makakamtan pa. Ang mansyon ay hindi na isang bilangguan. Ito ay naging isang bukas na pintuan para sa mga inang tulad niya na nangangailangan ng kanlungan. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay nagsasabi na, sa wakas, siya ay nakauwi na sa kanyang sarili. Ang paglipas ng panahon ay parang paghupa ng malakas na alon sa dalampasigan. Unti-unting kinakain ang mga bakas ng puot sa buhanginan at pinapalitan ito ng mga kabibe ng pag-asa. Sa mansyon ng luntian, ang dating bawat sulok na puno ng alikabok at lihim ay napalitan na ngayon ng mga nakasabit na mga larawan ng mga batang nakangiti at mga ginang na nakahanap ng bagong lakas. Ang bawat silid ay hindi na malamig.
Ito ay puno na ng amoy ng bagong lutong tinapay, kape, at ang ingay ng mga taong nagbabahagi ng kanilang mga kwento sa ilalim ng isang bubong. Si Esmeralda ay nakatayo sa balkonahe. Pinapanood ang isang ina na nagtuturo sa kanyang anak kung paano magbasa sa ilalim ng puno ng nara. Hindi na siya ang babaeng laging nakayuko o nakatago sa dilim. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa isang kakaibang liwanag. Ang liwanag ng taong nakapagsara na ng isang masakit na kabanata. Malalim ang iniisip mo. Ang tinig ni Isandro ay sumabay sa hangin. Lumapit siya. Ang kanyang mga hakbang ay banayad. Tila takot na masira ang katahimikang ito. Ini-inspection ko lang kung may bakas pa ng nakaraan. Tugon ni Esmeralda habang humaharap sa kanya. Ngumiti siya, isang ngiting totoo at abot tainga. Wala na, Isandro. Ang mga multo ng nakaraan ay natalo na ng liwanag na dinala ng luntian. Lumapit si Isandro. Inilapit niya ang kanyang mukha sa mukha ni Esmeralda. Ang bawat paghinga nila ay tila nagtatagpo sa isang ritmo ng pag-unawa. Sa loob ng ilang buwan, ang bawat pag-uusap, ang bawat pagtulong ni Isandro sa mga usaping legal ng mga biktima sa luntian, at ang bawat hapunan nila sa maliit na mesa ay unti-unting bumuo ng isang tulay sa pagitan ng kanilang mga puso. Esmeralda, tawag ni Isandro. Ang boses ay puno ng paggalang at pagmamahal. Matagal na akong galing sa isang madilim na lugar. Ang asawa ko, iniwan niya ako sa isang mundong walang kulay. Ngunit nang dumating ka, parang biglang bumalik ang kulay sa aking paningin. Hindi ko ito minamadali, ngunit gusto kong malaman mo, ikaw ang aking bagong simula. Hinawakan ni Isandro ang mga kamay ni Esmeralda. Dahan-dahan niyang hinalikan ang likod ng bawat palad nito. Ang haplos na yon ay hindi nagmamadali. Hindi nangangako ng luho, kundi nangangako ng katapatan at pag-unawa sa lahat ng kanyang sugat. Tumulo ang isang luha sa mata ni Esmeralda. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa wakas. Naramdaman niyang karapat-dapat siya sa ganitong uri ng pagmamahal. Isandro, ang puso ko ay puno ng mga alaala ni Terence, ngunit ang puso ko ay may espasyo rin para sa isang taong tulad mo. Isang taong naging sandigan ko noong gumuho ang mundo ko. Dahan-dahang inilapit ni Esmeralda ang kanyang ulo at isinandal ito sa balikat ni Isandro. Sa ilalim ng mga bituin na nagsisimula ng kumislap sa langit, ang kanilang pagtatagpo ay hindi nangailangan ng mga mararangyang salita. Ang kanilang presensya sa isa't isa, ang pagtanggap sa bawat pilat ng kanilang nakaraan, ay sapat na upang maging pundasyon ng isang bagong bukas. Sa di kalayuan, si Leo ay tumakbo patungo sa kanila, masayang sumisigaw. Mama, Isandro, tara na, kakain na po tayo. Nagkatinginan ang dalawa at tumawa ng mahina. Ang pamilyang ito, na nabuo mula sa mga guho ng kasakiman, ay nakahanap na ng paraan upang maging buo muli. Hindi na mahalaga ang yaman, hindi na mahalaga ang titulo. Ang mahalaga ay ang bawat araw na ginugugol nila ng may kapayapaan at pagmamahal. Isang taon na ang nakalilipas. Sa loob ng bilangguan, ang pader ay nagiging saksi sa bawat pagluha ni Severina. Ang kanyang mga kamay, na dati ay puno ng alahas, ay ngayon ay nanginginig habang naglilinis ng sahig. Ang dati niyang pagmamataas ay nilamon na ng realidad. Si Mirenza naman ay hindi na ang babaeng mahilig sa luho. Ang kanyang mga mata ay blangko, puno ng pagsisisi na hindi na kayang punan ng anumang salapi. Ang kanilang buhay ay naging isang walang hanggang paalaala na ang kasakiman ay walang ibang pupuntahan, kundi ang kapahamakan. Sila ay buhay pa, ngunit ang kanilang kaluluwa ay tila nakakulong na sa isang bilangguang hindi na nila matatatakasan pa. Sa mansyon ng luntian, ang hangin ay puno ng halimuyak ng mga bulaklak sa hardin. Ang araw ay unti-unting lumulubog
nagbibigay ng kulay kahel na refleksyon sa bawat bintana. Si Esmeralda ay nakatayo sa tapat ng pintuan. Ang kanyang mga kamay ay hawak ang isang maliit na kwadernong luma. Ang kwaderno ni Terence, hindi na ito mabigat sa kanyang loob. Ito ay naging simbolo na lamang ng pagmamahal na nananatili kahit ang nagbigay nito ay wala na. Mama, tawag ni Leo. Tumatakbo patungo sa kanya na may hawak na isang iginuhit na larawan ng kanilang pamilya, si Esmeralda, si Leo, at si Isandro na nakangiti sa ilalim ng puno ng narra. Kinuha ni Esmeralda ang papel at hinalikan ang tuktok ng ulo ng kanyang anak. Ang bata ay hindi na ang batang takot at laging nagtatago. Siya ay masaya, malaya at puno ng tiwala sa mundo. Sa tabi ni Esmeralda, lumapit si Isandro. Inilagay niya ang kanyang braso sa balikat nito. Isang haplos na nagpapahiwatig ng kanyang presensya sa bawat sandali. Handa ka na ba para sa ating pagbisita? Tanong ni Isandro habang tinitingnan ang paligid ng luntian na puno ng mga taong nakangiti. Oh, Isandro, tugon ni Esmeralda habang tumitingin sa malayo. Napatawad ko na sila, hindi dahil karapat-dapat sila, kundi dahil kailangan ko ang kapayapaan para sa ating kinabukasan. Ang pagpapatawad ay hindi para sa kanila. Ito ay para sa akin, para sa ating mag-iina. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Esmeralda na ang bawat sugat na dati ay nagdurugo, ay ganap na naghilom. Ang buhay ay hindi naging madali at ang mga pilat ay mananatili. Ngunit ang bawat pilat na yon ay nagsilbing mapa ng kanyang katatagan. Natagpuan niya ang kapayapaan sa pagtulong sa iba, sa pagyakap, sa pagmamahal na totoo, at sa pagtanggap na ang bawat pagtatapos ay simula lamang ng isang bagong paglalakbay. Sa paglubog ng araw, ang luntian ay hindi lamang naging isang mansyon. Ito ay naging isang patunay na kahit gaano kadilim ang gabi, ang liwanag ay palaging hahanap ng paraan upang sumilip. Ang pagmamahal ni Terence ay nagpatuloy sa bawat gawaing mabuti at ang pag-ibig ni Isandro ay nagbigay ng kulay sa bawat bukas. Ang kwento ng isang inang pinalayas, nasaktan at nawasak ay naging kwento ng isang inang nagmahal, nagpatawad at nagtagumpay. At sa huling pagtingin ni Esmeralda sa langit, alam niyang nakangiti ang kanyang asawa mula sa kabilang buhay dahil ang kanyang naiwan, ang kanyang pamilya, ay muli ng buo at masaya sa ilalim ng liwanag ng tunay na pagmamahal.